At mukhang tuluyan na ngang nagalit ang taga Mindanao kay Senator Migs Zubiri matapos nitong kumampi at pumunta ang suporta sa minority ni Tito Sen. Nagpakita nga ng galit at pagkadismaya ang Mindanaoan. Paano nga ba nating nasabi na galit na ang Mindanao, ang Bukidnon kay Zubiri? Nagpost kasi itong si Senator Migs Zubiri sa kanyang Facebook page patungkol sa magiging impeachment na makoconvene na nga ang Senado bilang impeachment court. Ilang oras pa lang ang nakalipas, abay inulan ng laugh reaction ang kanyang Facebook page at ilang sandali ang comment section sa mismong post niya ay wala na, disabled na ang comment section maging sa lahat ng kanyang magiging post. Ang laugh reaction na umani ng 10,000 na reaction, abay naging angry reaction na. Mas dumami ang angry reaction. So anong indikasyon nito? Galit na ang Mindanaoan sa iyo, Zubiri. At bago pa man i-disabled ang comment section sa Facebook page ni Zubiri, ito ang kanilang naging komento. Big disappointment to Mindanaoans, self-interest ang nangingibabaw. Madaling natatabunan ng maleta ang prinsipyo. No to Migs in 2028. If tatakbo siya for national, he will lose. Pero if sa Bukidnon siya tatakbo, talo pa din siya. Better accept the maleta for his retirement. Huwag mong i-disable ang comment section para alam mo ang hinaing ng totoong taong bayan. Traidor ka sa Mindanao. So ilan lang ito sa mga komento doon sa post ni Migs Zubiri. Pero nang hindi na kinaya ni Migs Zubiri ang sinasabi ng Mindanao sa kanya doon sa kanyang Facebook page, ayun, nag-disabled na ng comment section. Kahit kayo, pwede kayong pumunta doon sa kanyang Facebook page. Makikita ninyo disabled ang comment section. At mapunta naman tayo sa sinasabi kahapon ni Senator Migs Zubiri na nagdasal daw siya at natauhan. Kaya siya sumapi sa minority. Natauhan nga ba daw? O namalitahan? Heto ang reaksyon ni Miss A. Panoorin natin. For the first time in the history, nagkaputukan with the handling Bakit nga ba nagkaputukan? shootout in the Senate. Natauhan ako. Tauhan ako. Ay. Nagulat ako. Para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado. Na maibilik natin ang dignidad ng Senado. Oh. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Natauhan ka ba, Migs, o namalitahan? Ay. Hindi kasi ang OA yung para sabihin mong na kailan ibalik ang dignidad ng Senado, kinemirot, ganun. I mean, come on. Nawalan nga ng kredibilidad. Nawalan ng dignidad ang Senado nang dahil sa pamumuno nitong si Unga Soto. Tama. I mean, come on, nandyan ka. Yun lang flood control na inaabangan ng mga Pilipino kung Dinidelay. ano nangyari. Wala. Hindi nila iniimbestigahan. Yung nangyari putukan dyan, papaanong nakapasok ang mga NBI? Huwag mong isisi kay Alan Cayetano Oo. nangyari. Kung walang utos ba naman Hindi magulo under sa pamamahala ni Cayetano. Ginugulo ito. Ginugulo. Iba yung magulo sa ginugulo. Migs. Sasabihin mong natauhan ka? Anong panahon na lang namumuno dyan? Si Unga Soto? Hindi ka natauhan? Habang iniipit, pinipigilan, hindi iniimbestigahan ang flood control ni Pinky Lacson, hindi ka napaisip. Ngayon ka napaisip dahil nagkaroon ng putukan sa Senado. Bakit pa nagkaroon ng putukan? Kasi pinayagan ni Unga Soto na pumasok ang NBI. Sa totoo lang, katulad na sinabi ni Gringo Honasan, ang Senado ay parang Malacanang sagrado. Yes. Hindi basta-basta pwedeng papasok kayo dyan, may mga dala kayong armas. First time talaga sa history ng Pilipinas na merong ganyan under Bangag's administration. Tama. Hindi naman mangyari lahat to Oo. Kung hindi rin pumayag si Bangag. Lahat ito, galing ito kay Bangag. Remember nung sinabi ni Bangag? Okay, kung di ba naman talaga gago yan?
Sinabi niya na kinausap niya yung hudlum na NBI. director ng NBI na sinabi ni Batibag na wala sila sa Senado dahil wala namang instruction ang Pangulo. So obviously, sa instruction mo sila sumusunod Yes. tamad. Na, Migs, tigilan mo kami na Echo sa natauhan ka, na malitahan ka. Puta mo, wag kami. Pa-independent ka pa. Tapos ngayon, aanib ka sa minority. Aanib ka na kila Unga Soto. Tandaan nyo, lahat ng kakampi o lilipat sa partido ni Unga Soto na bata at galamay ni Tamba at ni Ngagava, mga kalaban ng bayan. Tandaan nyo yan. So ayun, yun ang tanong ni Miss A. Zubiri. Natauhan ka ba talaga o namalitahan? So gaya nga ng sinasabi naman kahapon ni Senator Camille Villar patungkol sa majority na lilipat na nagbabalak lumipat sa minority, ay mas masahol pa daw kayo sa hudas. Kasi alalahanin ninyo ang naging sakripisyo ng isang senador, Senator Bato de la Rosa. Hinarap ang mga humaharang sa kanya papunta doon sa loob ng Senado para lang makaboto nang mapalitan na ang Senate President na walang kakwenta-kwenta. Isipin nyo, naging sakripisyo niya na pwede siyang damputin anytime. Pwede siyang dalhin sa ibang bansa, sa dahig Netherlands. At hindi na makabalik pa. May posibilidad yun. Si Tatay Digo nga, di ba? Kailan pa na andoon? Hanggang ngayon, ang hirap pauwiin sa Pilipinas. So sabi nga ni Senator Camille Villar, isipin nyo naging sakripisyo ng isa para lang mabuo kayong brave 13 senators. So kailangan may paninindigan. Huwag matakot, huwag maduwag, at huwag kayong magpatakot. Palaging piliin ang tama para sa bayan at sa mga Pilipino. Ito ang nais ipahatid ni Senator Camille Villar. Ngayong buo na, solid na ang 13, ang majority. Sana'y magpakatatag pa kayo. At akalain mo itong si Senator Camille Villar, mula sa kapatid na si Mark Villar, sabi nga sa patalastas, si Mark tahimik lang. Ang isa pa niyang kapatid na si Camille Villar, akala natin tahimik lang, abay may tinatago palang tapang. Na which is ito yung kailangan natin. Kailangan ng bayan. Kaya pala siya inendorso ni Vice President Sara bilang senador. Nakakitaan pala ng tapang. Kaya sa hirap man o ginhawa, sa lahat ng sakripisyo, sama-sama nyo, kayong brave 13, sama-sama nyong harapin kung ano man ang ibabato sa inyo. Huwag lang kayong matibag at mapilayan. Dahil sa oras na mangyari yun, lalong lulubog ang Pilipinas. At ang tanging inaasahan lamang ng mga Pilipino ay kayo na lamang brave 13 senators. Kaya itong si Zubiri ay good luck na lamang sa iyong paglipat sa minority. O ngayon, natikman mo na yung galit ng Mindanaoan sa iyo. Hindi mo na kinaya ang mga komento sa iyong Facebook page. Kaya ngayon, nag-disabled ka ng comment section. Ayaw mo na makakabasa. Ayaw mo ng negative mula sa Mindanao. Pero pinili mo ang minority. Ay ginusto mo yan, panindigan mo na yan. Kung kayo ang tatanungin, deserve ba ngayon na Senator Mig Zubiri ang natatanggap niyang mga hate comments, negative, criticism, mula sa kanyang nasasakupan pa naman? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.